Mga kabayan, isiniwalat ng isang mataas na opisyal ng intelligence community ang isang grupo na nasa likod ng pagpapakidnap kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa kanya, isang malaking sindikato na nag-ooperate sa The Netherlands ang nakikipagtulungan sa ICC at sa gobyerno ng Pilipinas para idiin si FPRRD sa napakaraming kaso. Kaya naging matagumpay ang isinagawang plano kung saan ay kinidnap ang dating Pangulo papunta sa International Criminal Court o ICC. Napakalakas ng network ng CPP-NPA sa Netherlands. Matagal na yan. Panahon pa ng ni dating President Ferdinand Marcos, meron silang network doon. At lumakas pa lalo nung pagpunta ni Joe Masison sa Netherlands. Doon siya nagbase. At nakapag-network sila doon hanggang sa ICC, hanggang sa lahat na lang ng mamatay sa Pilipinas ay sinasabi nilang kagagawan ni Duterte, kahit hindi naman. Ang grupong CPP-NPA ang di umano ay nakikipagsabwatan sa ICC para makaganti sa mga matataas na tao sa Pilipinas na kontra at nakikipaglaban sa teroristang grupo na CPP-NPA. At isa na nga dito si Pastor Apollo Kibuloy na unang tumuligsa sa nasabing grupo sa pakikipagtulungan naman ni dating Pangulong Duterte. Sa madaling salita, naging matagumpay ang advokasya ni Kibuloy at Duterte na lusawin ang CPP-NPA dahilan para maghiganti ang nasabing grupo at ginamit nila ang ICC para makaganti. Ang nanguna sa propaganda war laban sa komunistang terorista ay si Pastor Apollo C. Kibuloy gamit ang media machinery ng SMNI. Dito na bulgar ang mga CPP-NPA-NDF party list group gaya ng Gabriela, Kabataan, at Teachers, Bayan Muna at iba pa. At para makaganti, kinasangkapan ng teroristang grupo ang ICC. Tapos sila magsasubmit sa ICC. Kaya ang mga statistics doon sa ICC ay ang laki-laki. Ilang libo ang sinasabi nilang ina-accuse nila si President Duterte na may kagagawan, kahit na hindi naman. Dahil sila, meron na silang linya doon, meron na silang tao na gagawa ng report, alam na nila ang sistema ng pagsisinungaling, at yung mga membro din nila ang gagawa ng affidavits. Ganito nga nangyari. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Isang teroristang grupo sa Pilipinas ang nasa likod ng pagkakakulong ngayon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa ICC. Sa panayam ng SMNI News kay dating National Intelligence Coordinating Agency o NICA Director General Alex Paul Monteagudo, isiniwalat nito na ang Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP-NPA-NDF ang nag-operate para siraan sa international arena si FPRD. Napakalakas ng network ng CPP-NPA sa Netherlands. Matagal na yan. Panahon pa ng ni dating President Ferdinand Marcos, meron silang network doon. At lumakas pa lalo nung pagpunta ni Joe Masison sa Netherlands. Doon siya nagbase. Noong panahon ni Pangulong Duterte, naglabas siya ng isang proklamasyon taong 2017 na nagdideklara sa CPP-NPA bilang isang komunista at teroristang organisasyon sa ilalim ng RA 10168 o ang Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Mula noon, labis na napilayan ng teroristang grupo. Kaya't para makabawi, unti-unti rang inoperate ng mga kalaban ng gobyerno ang ICC sa Netherlands ayon kay Monteagudo. At nakapag-network sila doon hanggang sa ICC, hanggang sa lahat na lang ng mamatay sa Pilipinas ay sinasabi nilang kagagawan ni Duterte, kahit hindi naman. Sa Duterte administration din naitala ang pinakamalaking setback ng CPP-NPA-NDF dahil sa pagkikipagtulungan ng gobyerno noon sa SMNI o sa Sunshine Media Network International. Ang nanguna sa propaganda war laban sa komunistang terorista ay si Pastor Apollo C. Kibuloy gamit ang media machinery ng SMNI. Dito na bulgar ang mga CPP-NPA-NDF party list group gaya ng Gabriela, Kabataan, at Teachers, Bayan Muna at iba pa. At para makaganti, kinasangkapan ng teroristang grupo ang ICC. Tapos sila magsasubmit sa ICC. Kaya ang mga statistics doon sa ICC ay ang laki-laki. Ilang libo ang sinasabi nilang ina-accuse nila si President Duterte na may kagagawan, kahit na hindi naman. Dahil sila, meron na silang linya doon, meron na silang tao na gagawa ng report, alam na nila ang sistema ng pagsisinungaling, at yung mga membro din nila ang gagawa ng affidavits. Ganito nga nangyari.
Dagdag pa ng dating intelligence chief na misinformation at political manipulation ang naging kapital ng CPP-NPA-NDF laban kay dating Pangulong Duterte at lahat ng kanilang galaw ay matagal nang alam ng pamahalaan. Gagawa sila ng kwento, benta nila sa media, sa European media, they paint a picture na masama ang isang presidente, gaya ng PRRD. Tapos, gagawa sila ng report sa ICC. Hanggang sa padami ng padami yun. Padami ng padami. Tapos may mga letters pa yan. Alam namin lahat yun dahil namomonitor namin. At dahil malaki ang posibilidad ng pagbabalik ng isang Duterte bilang presidente, giit ni Monteagudo, gagawin ng mga kalaban ng lahat, mahadlangan lang ang muling pagtuntong nito sa Malacanang. Malaki ang kontribusyon ng CPP-NPA-NDF dito sa pagpalabas ng warrant of arrest against kay PRRD. Kasi gusto talaga nilang mawala si PRRD dahil alam nila hanggat nandyan si President Duterte o kahit si VP Sara ay threat sa kanila, sa kanilang organisasyon. Ng reaction opinion itong post ni Mr. June Abines, leader ng Maisog Cebu. Sabi niya, survival mode na mga politiko ngayon. Anyone who is perceived as enemy of Sara will lose this 2028 election. Even the media is changing tone as we speak, or they will lose franchise after 2028. Sara is the future. Take it or leave it. So, isinare lang ni June Abines ang article ng Philippine Star, Stronger Resistance to Sara Duterte Impeachment Seen in Congress. Ito, pahayag ni Senator Erwin Gatchalian, sinasabi niya, both members of Congress, the House and the Senate, dumarami ang mga lawmakers na pumapabor na kay VP Sara. Anong ibig sabihin nun? Yun na, yung sinabi ni Abines na yung mga politiko ngayon, tinitignan na nila, gumagapang na. Maalala ko tuloy si Ted Filon. Sabi niya, after 3 years, after midterm, ang mga politiko, gumagapang na yan, parang langgam. Langgam, yung ant. Inaamoy na nila na saan yung matamis. Doon na sila. Nagsisimula na maging lame duck president ang nakaupo ngayon, sabi ni Mr. Ted Filon. And parehas itong sinasabi ni June Abines. Dito sa Kamara, nagsasalita na ang mga kongresista laban sa impeachment ni VP Sara. Ayaw na nila kasi wala rin matatalo rin lang daw sa Senado. Sinong umamin nun? Si Congressman Abante, number 1, isa sa mga number 1 Duterte, anti-Duterte forces. Yan si Congressman Abante. Malala nyo yung Quadcom nila, talagang inatake nila ng todo ang mga Duterte. Kaya anong nangyari? Wala rin. No effect. So, agree ako doon sa sinasabi ni Congressman Abante na malamya o mahina, malamig ang suporta ng mga kongresistang nakakausap niya sa impeachment ni VP Sara kasi useless lang daw na pipirma sila ngayon. Pag pipirmahan nila, endorse nila ang impeachment case ni VP Sara, pagdating sa Senado, matatalo rin. At kinumpirma ngayon ni Senator Gatchalian na dumarami ang mga Duterte bloc. Both minority and majority senators mag-combine yan. Pag granting na makalikom sila ng 1/3
signature ng mga kongresista at darating ang labanan sa Senado, magbobotohan, siguradong mananalo talaga si VP Sara. Yun na lang, yung minority block, yung siyam.